Libra, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers, hello. This will be your reading for December 1 to 7. Or kahit matapos na yung mga petsang binanggit ko, kasi this is also a timeless reading. As long as nakarating sa'yo itong reading na to, baka para sa'yo talaga to. At maraming salamat Libra for all your support sa iyong patuloy na pagsubaybay. Gusto ko lang malaman mo na I'm thankful at malaking tulong yung inyong mga lectures and comments, pati na rin yung mga nagsisend ng super thanks, stars, and then yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercials sa YouTube readings ko. Sa mga interesado sa private reading ko, pakitignan na lang lahat ng nakasulat sa detalye or panoorin ninyo hanggang dulo. Nandiyan po lahat ng detalye, pati yung link. Mag-ingat sa mga impostor, mga gumagaya ng page ko. Dumadami na sila. Pakitignan yung dami ng followers or subscribers. Pakitignan din yung kailan nagsimula yung page para hindi kayo magoyo. Hindi po ako mauunang mag-message, hindi po ako mag-a-add friend sa inyo para mag-offer or manghingi ng kung ano-ano. So, maging beware. At kung mapatunayan yung fake po yun, paki-report. Salamat, Libra. Heart. Unang card mo, love, romance, giving, infatuation, affection, core. So, it could be Libra na may umaaligid na romance, pag-ibig, strong feelings or attraction, or it could be infatuation, guys. Alam nyo naman yung infatuation. Yung infatuation is something na hindi pa ganun ka-stable. Pwedeng pag natauhan yan, okay, biglang wala na. Pop, ganun. Parang naumpog, nahimasmasan. O pwedeng sa ngayon, obsessed ka dyan, or obsessed siya sa'yo. Tapos biglang next week, bukas, or sa susunod sa makalawa, next month, wala na. O, make sure lang na malaman mo if this is true love ba talaga or just an infatuation or obsession. Pero definitely there is romance. May mga kilig-kilig moments dito. Matters of the heart. May mga feelings dyan. Tingnan pa natin. Old age, maturity, peace. It could be na you are dealing with, kung romantic ito, someone na mas matanda sa'yo or ikaw yung matanda. Mas siguro may age gap. I don't know kung malayo yung age gap, pero definitely may age gap. Oo, mas matured yung isa. By age or by wisdom. Okay, there is something here mentioned tungkol sa retirement. Oo, baka yung iba sa inyo dito, nag-retire na kayo. Or it could be an elderly. Meron ba? May grannyhood, may granny goose ba dito? Lolo, lola, elderly, senior. It could be your mother, your aunt, your lolo or lola. Oo. Basta someone who is very wise, matured, whether sa edad yan or hindi. Something na nag-mature na, nahinog na. Alam mo yun? O baka may mga hinihintay kayo dito, ine-expect na okay, dumating na yung period of maturity, na-reach niya na yung point wherein pwede na. Okay, kung nagigets ninyo yung sinasabi ko. Hindi ako sa mga financial terms, pero meron kasi yung para dong maturity. So, yan yung mga may alam dito sa financial. Kasi may binabanggit about retirement. Nag-quit na. O sabihin na natin kung hindi naman to about to. Pwede na naman job. Nag-quit ka na, tumigil ka na. Nag-retire ka na dun sa ginagawa mo na yun, whether trabaho yun, hindi. O dati ginagawa mo, pero nag-decide ka na, okay. Nag-decide na ako, titigil na ako. Nag-retire ka na doon sa bagay na yun. O ano man yung tinutukoy dyan. 3. Okay. This is good health. Wow. Pagiging mayabong na puno is about prosperity, stability, pera, a stable career, something na matagal na, matatag na, subok na, something na hindi basta-basta matitinag. Growth ito, dear. Ang ganda nito. So, if ever
This tree is promising growth kung ano man yung ginagawa mo. So, asahan mo yan, Libra, na ito ay pang matagalan. Ayan, oh, dyan ka natatanda eh. Magiging stable eh. Diyan ka tatalino, marami kang matututunan dyan. Sa tingin ko, ikaw yung tao na may old soul. Libra, baka you are wise beyond your age. May mga ganun tao yung bata pa lang sila pero old soul sila. Pwedeng ganun. Or pwedeng nag-mature ka na dito, pro ka na, ang tagal na ng experience mo. Or something related sa past, kasi puno ito. It could be good health, an indication of good career, stability, sa kabuhayan sa finances. Pagiging healthy. Maturity, wisdom, maraming meaning ang puno. This is something na malalim yung ugat, yung roots. Ano man to? It could also mean family. Yung iyong bloodline, yung lahi, lineage ninyo. Kasi may kinalaman siya sa roots yung pinanggalingan. Whether literal na lahi itong pinag-uusapan or kung ano man tong pinag-ugatan ng something. Okay? Ibig sabihin, pwedeng matagal na yan nangyayari. Malalim na yung ugat nitong bagay na to, nung issue na to, nung situation na to. Kailangan pang halukayin, alamin. Okay? Something from the past. Pwede, Libra. O baka may past person kasi may romantic dito. I don't know. Pero meron something related sa past. Sa romantic man yan or hindi. Clouds. This is a period of confusion, Libra. May mga pampagulo na naman ba sa isip? Yung mga sitwasyon na nalalabuan ka or hindi mo alam ano yung magiging outcome. Ito yun. Ito yung mga period ng uncertainty, confusion. Pagiging unpredictable kasing clouds, diba? Minsan nakikita mo siya, tapos mamaya wala na. This is something na temporary, siguro, Libra. Kasi diba yung mga clouds ganun Mamaya wala na sila doon. O mamaya nag-iba na yung anyo. Okay? So, ibig sabihin lang neto, you cannot rely on this, Libra. Kasi anytime pwede siyang magbago. Doubts, confusion, uncertainty, unclarity. Yun yung mga indications ng clouds. So, sabihin na natin, if we are about to, if you're going to apply this dito sa heart card mo, there is something here mentioned kanina na may kinalaman sa infatuation. So, it could be na mga feelings, Libra, na pwedeng lilipas din. O pwedeng akala mo, love mo na siya, or akala niya, love ka na niya, pero infatuation lang pala. One day, bigla na lang nagbago. Walang kasiguraduhan, yun lang yung Libra. So, huwag mo masyadong itaya yung sarili mo dyan, yung puso mo dyan, 100%. Hintayin mo munang tumagal, if I were you. Okay, let's see. Ano pa ibang messages for you, Libra? You have Pisces energy, 8 of Cups. So, baka may Pisces, may pag-alis, 10 of Swords, could be an ending, Gemini energy, Pisces again. So, ang lakas ng energy ng Pisces dito sa reading mo, Libra, the Moon card, definitely it's Pisces. Yan yung card na nagre-represent sa kanya. And, Gemini again. Wow, Gemini, Pisces, Gemini, Pisces, Gemini. Parang nilalaro lang tayo, no, Libra? Tignan natin yung bottom mo. Oy, buti na lang, nag-iba. Wheel of Fortune. Pero upright, Libra. So, this is another cycle for you. It could be another romantic cycle. A new chapter for you, Libra, whether sa romantic or hindi. Mabibigyan ka ng chance dito to start again or may opportunity sa'yo. Pwedeng magandang kapalaran yan or magandang pagbabago sa'yo, Libra. Lahat yan ay sinasalamin ni Wheel of Fortune. Okay? There is good luck or karma. So, sabi ko na pwedeng may comeback dito Destiny or turning point, Libra. Basta, ito ay fated. Hindi mo siya maiiwasan, talagang it's meant to happen. Meron something dito na hindi mo inaasahan. Unpredictable like the clouds. So, sabihin na natin,
May pag-alis, Libra. Maybe you're no longer happy dito sa situation na to. So, pwedeng aabandonahin mo na to, tatalikuran mo na, iiwan mo na, ready ka na to walk away, leave this thing behind, or leave this situation behind, or relationship behind. If this is a relationship, there is definitely an ending with the Ten of Swords and the Eight of Cups. At this time, ikaw nga yung lumalayo na dito. Ito na yung katapusan, dear. Yun lang yun. Nakikita ko na magwa-walk away ka na dyan. And pwedeng involved dito si Gemini eh. Strong energy ng Gemini and Pisces yung lumilitaw dito eh. Okay, so it seems, Libra, na merong mga bagay dito na about to be revealed with the Moon card. May mga nakatago pa rito eh. So, hindi mo pa lahat na didiscover dito. Pwedeng merong mga mystery pa dito. Secrets. Or nananaginip ka ba lately? I'm Libra also. Meron akong Libra sa chart. Meron akong Scorpio. Meron akong Taurus. Pero lately nananaginip ako. And may mga napapanaginipan ako. And then ako nakaka-relate ako dito. I don't know about you, Libra. Pero meron ditong something related sa iyong dreams, and mag-pay attention ka dun kasi kung nananaginip ka, especially kung may mga characters dun, objects or scenarios, mga eksena na parang paulit-ulit, mag-pay attention ka, baka may something dun, i-analyze mo. I'm not a dream expert. All I do is Google pag may napapanaginipan ako, guys. Malay mo naman, no, na yung dreams mo is may mga important messages doon. Pero this also signifies your emotions, yung mga kinakatakutan mo, insecurities mo, Libra, or your intuition, your subconscious mind. Oh, yeah, whatever. Pero there is something here na is worthy na malaman, madiskubre, or soon to be revealed. Like some kind of mystery or something hidden na ma-expose, magre-resurface. Basta merong something na aangat, lulutang dito sa dalawang card mo. Merong ditong malalaman, mare-reveal. Okay, Libra. Nabanggit ko na to, tapos na tayo dito, no? Eto, pwede nga, yung iba sa inyo, pwedeng may mga negative na iniisip, emotions, nakaka-apekto sa inyo. Okay, so don't let this fears, insecurities na ito, Libra, kainin ka ng buo. Itong mga thoughts mo, ito yung nagbibigay sa iyo ng limitation, Libra. Ito yung mga fears, insecurities mo. Para kang natatrap dito with the Eight of Swords. Maybe this is a situation na siguro better kailangan mong mag-break free. Kasi nga, ayan eh, may tatapusin ka na, may ending na rito. So, nakikita ko nga, baka naman ito yung indication na, ayan, finally, magliliwanag na isip mo, malalaman mo ning dapat mong malaman, and eventually, mapapalaya mo ning sarili mo dito, Libra. Okay? Or maybe this is a situation na, wala kang magawa. Wala kang magawa doon sa sitwasyon na yun. Hindi ka makaalis pa as of now. Limited yung kilos mo. Restricted. Okay. Tingnan na natin yung love life mo, Libra. You have retreat. Express your love. And then, Libra, may babalik sa'yo. May gustong balikan ka, makipagbati sa'yo. May comeback, Libra. May renewal, may reconciliation, may balikan.
Ayan, oh. Meron ditong magtatapat uli sa'yo, magre-reach out, magsasabi, gusto kanyang i-win back, gusto niya maging kayo uli. Babalik at babalik itong person na to, kung sino man to, Libra. Someone na ewan ko, bigla na lang naputol yung connection nyo in the past or recent past. Someone na ewan ko, bigla na lang nawala to nag-missing in action, naglaho ng parang bula, o di ko alam kung ginost ka niya. Or someone na tinalikuran mo na, iniwan mo na. Pero ayan malakas yung energy ng someone from your past is returning to your life. At yun din naman yung indication ni Wheel of Fortune. May something dito na, destiny, karma, or new cycle. Nagbabalik. Okay. Maliwanag yan. Basta, baka yung iba sa inyo nakaka-relate, yung iba hindi. Pero merong malakas na energy dito na magka-comeback sa buhay mo. Past person, ite. Merong pag-i-express ng feelings dito, Libra, whether yung person mo yan or ikaw, na mag-i-initiate or ipapakita niya talaga yung nararamdaman niya, ipoprove niya. Oo. Meron ditong something na ipoprove niya, i-demo niya talaga. Pero parang may retreat dito, hindi ko alam kung ikaw yung umaatras dito or iniiwasan mo to or kinut off mo na to. Ayan. So, ayan yung mga nakuha ko, Libra. I hope makatulong sa'yo itong reading. Love you, take care, and babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.